Ikapitong kabanata. Nakakahiya diba? Naalala ko tuloy yung sinabi nung bully ko, na may apple siyang panglagay sa bibig ko. Ano ako lechon? Glutton, inis kong singhal sa kanya. Fair enough, langga. Gusto ko din ng last bite, saad niya tsaka umupo na ito sa sofa na parang walang nangyari. Come here. Para akong batang sunod sonyerin sa kanya nang dalhin niya ang kamay ko para makaupo ako sa kandangan niya. Hoy ano ba? Nagpupumiglas ako ng mahimasmasan. Masisira tong sofa ko, ang bigat mo. Isang one-seater sofa lang kasi ang nandito sa silid ko. Isang kaklase ko lang naman ang bumibisita sa akin, si Manilyn, pero hindi rin naman madalas. Mukhang matibay naman, mabilis niyang sagot sabay pighil sa akin, dahil ginalaw niya pa ang katawan niya. Siguro kapag naalag natin ka, doon pa malalaman kung masisira ba, aniya saka may nakabuntot na tawa. Kunot-nuo akong lumingon sa kanya. What's funny? I asked. Wala namang nakakatawa sa sinabi niya diba? Tsaka bakit naman maalog ang upuan? May lindol ba? Bakit ka tumatawa, Lagdameo? Nothing lang ako, may naalala lang akong nakakatawa. Pagkatapos sinabsab niya ang mukha sa likod ko, halikan ako doon. Ang bango naman ng baby langga ko. Wag mo akong bolahin, Lagdameo, sabi ko para pagtakpan ang kakaibang tibok na nagsisimula ko ng maramdaman. Parang may mga dagang naghahabulan sa aking tiyan, na ngayon ko lang naramdaman. I'm not joking baby, you really smell good. Para itong aso na muling sumanggot sa akin. Gusto kong iiwas ang katawan ko pero hindi ko magawa, dahil mahigpit na nakayakap sa akin ang mga braso niya. Bahala ka nga dyan, bolero ka talaga, sabi ko pero tumawa lang ito sa akin. Pitawan mo nga ako, mabibigatan ka lang, sabi ko pero lalo niya lang akong dinala palapit sa kanya. Kayang-kaya kitang buhatin, lang, gusto mo subukan natin. Nakangiti nitong sabi saka lalo pang sinagsik ang katawan sa likod ko. Dama ko ang matangos niyang ilong na sumisinghot doon. Pitawan mo nga ako, hindi pa ako naliligo eh. Ang kulit mo talaga, kapag itong sofa ko nasira, patay ka sa akin. Sabi ko sabay mahinang tampal sa braso niyang nakapulupot sa tiyan ko. Hindi yan masisira, langga, ako pa ba? Pero kapag nasira edi papalitan natin ng bago. Ewan ko sa'yo Lagdameo, ang tigas ng ulo mo. Aling ulo, lang. Muli akong lumangon sa kanya. May nakakalokong ngiti ito habang nakatingin sa mukha ko. Bakit may ibang ulo ka pa ba? Ilan ba ang ulo mo? Pikan kong tanong sa kanya pero mukhang natutuwa pa ang loko. Pinago niya ang posisyon ko, this time nakatagilid na ako sa kanya. Pinayakap niya ang kanang kamay ko sa leeg niya, tapos yung dalawang paa ko ay nakakandong patagilid sa hita niya. Dalawa, nakangisi nitong sabi, nag-aasar na naman. Anong dalawa? Ano ka alien? Itong ulo na to kung ano-ano ang pumapasok, sabi ko sabay sa bunot sa buhok niya. I was pulling his hair and he is reaching my hands to stop it. Tawa ako ng tawa sa kanya dahil para itong bata na sinasabunutan ko. Baby stop, he said but I didn't listen. Patuloy lang ako sa pagsabunot sa buhok niya. Nang makabawi ito ako naman ang kiniliti niya kaya tumitili ako. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang kiliti. Tumigil lang kami nang marinig naming may kumatok mula sa kabilang kwarto. Siguro naingayan sa lakas ng tawanan naming dalawa. Langga, ang harsh mo po sa akin. Nakangising sabi nito pagkatapos ko bitawan ang buhok niya. Ikaw kasi ang ingay mo, daig mo pa ang may-ari nitong buong boarding house kung makatawa ka. Pag ako pinaalis dito, malilintikan ka talaga sa akin. E di sa kondo ka tumira, mabilis niyang sagot sa akin. Kondo your face. Baka magulat ka na lang na may itak nang nag-aabang sayo mula sa tatay ko. Sige na bitawan mo na ako, masisira na ang upuan ko. Fix my hair muna langga, please. Ngumuso ito saka nagpapawang tumingin sa akin. Ako namang si marupok, dalawang pikit-pikit niya lang ata ng mga mata niya, ay mabilis din akong nagpadala sa pagpapakyut niya. Maingat kong tinanggal ang panali sa buhok niya saka inayos ang pagkakatali nito. His hair smells like my shampoo, and in fairness malambot ang buhok niya. May undercut ito na may design na parang kidlat sa gilid. Dati ayaw ko sa mga lalaking mahahaba ang buhok, dahil parang ang dugyot tingnan pero ngayon biglang nagbago ata ang paningin ko. I find him handsome and attractive in his manban. Nakakapogi pa lang yun. Don.
I said after fixing his hair. Marahan ko pang hinaplos ang sa bandang noo niya pataas. Para malinis tingnan ang pagkakaban nito. Titig na titig ito sa akin habang inaayos ko ang buhok niya. Sobrang lapit pa ng mukha na humahangin pa ang hininga niya sa akin. Thank you, langga ko, pakis. Aniya sabay nguso sa akin pero mabilis ko itong tinakpan ng kamay ko, sa kamarahang tinulak ang mukha silya palayo. Nakatira ka ba? Ang ligalig mo Saway ko. Hindi pa, langga. Bawal pa So you mean, nagda-drugs ka? Hindal makapaniwalang tanong ko sa kanya. Napalakas pa ang boses ko kaya mabilis niyang tinakpan ang bibig ko. That's not what I mean, baby, he said trying to stop himself from laughing. Tinanggal ko ang kamay niya sa bibig ko saka pinanilitan ko siya ng mata. Nakangiti lang ito sa akin saka nagpapakyut pa. So kung hindi droga, anong tinitira mo? Too late for me to retract my question when I finally realized what he meant by that. Ang tira, na sinasabi nito ay bastos ang kahulugan. Kaya pala tumatawa si Gago. Pakiramdam ko biglang. Uminit ang pisngi ko at nagsiikyatan ang lahat ng dugo ko sa aking mukha. Lagdameo William. Get out. Langga, I'm here. Please open the door. He's here again. Ilang beses ko na itong sinabihan na wag palaging pupunta dito sa boarding house, baka mapag-alitan ako ng landlady pero ang tigas talaga ng ulo niya. Simula nung araw na nagkasakit ito, ginawa niya ng tambayan ang boarding house ko. Araw-araw na itong nandito. Dito nakikikain at saka minsan dito pa nakikitulog. Ayoko mang buksan siya pero alam kong wala din naman akong lusot. Alam niya ang schedule ko. Paniguradong alam niyang andito lang ako sa loob ng bahay. Minsan nga nagigising na lang akong katabi ko na ito sa kama. But in all fairness to him, he's a gentleman. Langga, open the door please, muling tawag niya sa akin. Para ko na itong roommate. Share kami mula shampoo, sabon, hanggang sa pagkain. May space na para sa mga damit niya sa cabinet ko. Ang ibang books and reviewer niya ay nandito rin. Sabay kaming nag-aaral. Minsan tinutulungan ko siya sa mga designs niya, pero sa akin, puro kalokohan lang ang tinuturo niya. Pero sa tagal niyang andito may dalawang bagay pa ring hindi nagbabago. Una, ang sofa ko. Nag-iisa pa rin ito at saka ayaw niyang maglagay ng ekstrang upuan, dahil kailangan kapag nasa sala kami nakakandong ako sa kanya. William is the cuddly type of person. Para itong sawa kong makapulupot sa akin. He is so clingy but cute. Pangalawa yung towel, until now we share the same towel. Pinigay ko na yung extra towel ko. Para sa kanya pero yung ginagamit ko talaga ang gustong-gusto niyang gamitin. Saglit lang po, sigaw kung muli itong tumawag. Nakakahiya ang lakas pa naman ng boses niya, mamaya may kakatok na naman sa amin. Mabilis kong iniwan ang buy and bake kung talaba para sa online orders ko ngayong araw. Actually, dalawa na kaming nagluluto ng mga orders mula online. Minsan nabanggit niya sa akin na kaya nakahiligan niyang magluto, dahil balang araw gusto niyang magkaroon ng sarili niyang resto. Sakto naman daw at saka mahilig ako sa pagkain, ako daw ang magiging inspirasyon niya. Langga, malambing nitong tawag. He is really like a kid calling for his mother. May sariling susi naman sana ito. Pero bakit nagpapabukas pa talaga? Alam na din pala ng landlady namin, ang tungkol sa pagpunta-punta niya dito at saka, mukhang nasuhulan niya ito dahil wala man lang say. We're not in a relationship, as far as I know. It's like we're more than friends, but less than lover. Yun ang tingin ko sa relasyon namin. Ang labo, di ba? Hindi rin namin napag-uusapan. But he is so sweet with me. He's acting like I'm his, but there's no clear talk between us. I mean we do things like what a normal couple do, except for kissing in the lips and more than that you know. We hug, we cuddled. He can kiss me in my head, my hands, my forehead, and my full face, but nothing more than that. May susi ka naman di ba? Naputol ang tanong ko nang makita kong puno ang dalawang kamay niya ng mga supot ng groceries. Ayan na naman siya sa paayuda niyang groceries. Ang tigas talaga ng ulo niya. I mean the real ulo, hindi yung isang, whatever.
Ilang beses ko na itong pinagsabihan na huwag bumili ng madaming pagkain, dahil naitempt ako pero ayaw niyang papigil. Mas gusto niya daw na kumakain ako kesa sa tinitiis ko ang sariling magutom. Madalas niya pa akong napapagalitan, dahil tinitikis ko ang aking sarili, minsan nga feeling ko sumasakit na yung ulo kakadayet eh. Pero maganda naman ang resulta, ilang months pa lang malaki ang binawas ng timbang ko. I already started my diet, nag-e-exercise na din ako tuwing umaga at sa kagabi. Preparation na din sa debut ko, which will be held 2 weeks from now. Para hindi ako magmumukhang drum, na naglalakad habang nakagown. Every Saturday nagjo-jogging kaming dalawa sa park. Ang sabi niya pa nga sa akin, isasama niya daw ako sa gym niya pero bigla na lang nagbago, yung desisyon niya dahil madami daw palang lalaki doon. Nag-grocery ka na naman. I asked, pouting my lips. Magandang morning, langga ko, nakangiting bati nito sa akin, hindi pinansin ang tanong ko sa kanya. I brought you your favorite, excited nitong sabi sabay taas ng supot, sa kanang kamay niya na sa palagay ko ay may lamang talaba. Yes, he's cooking another talaba recipe, but we are not offering it online. He named the recipe as Will Run Supreme Oyster. Ang sabi niya exclusive lang yun para sa aming dalawa. Yung Rania's Spicy Buttered Talaba with Herbs, lang yung in-offer namin online and yung Marga Seafood with Cajun Sauce. Let me get inside first, lang. Tumabi ako para makadaan siya. Akin na yung ibang dala mo, tutulungan kita, sabi ko pero tumanggi ito. Ayaw niya akong pinagbubuhat dahil ako lang daw yung babuhitan niya. Loko lang diba? Pero malakas pala siya, akala ko hindi niya ako kaya dahil mabigat ako. Pero ilang beses na akong binuhat nito na parang wala lang sa kanya. Kung tutuusin kayang-kaya niya akong ibalibag kung gustuhin niya. Balibag. Bakit parang ang sagwa pakinggan? Ibang balibag ata ang pumasok sa utak ko. Of course I'm not that innocent anymore, pagdating sa ganyang bagay. It was part of our lesson and sometimes, I can hear my classmates, talking about it casually, like it's a common thing, that couples are doing nowadays. Ako lang ata ang hindiin dahil ako din naman ang pinakabata sa mga kaklase ko. Bakit ba saan-saan lumilipad ang utak ko kapag andito siya? I followed him in the kitchen. Isa-isa niyang nilabas ang mga groceries na pinamili niya. Kompleto na naman mula sa prutas hanggang sa pangulam. Apples, oranges, grapes, mangga, papaya. May karne ng baboy, manok, isda din. May mga gulay pansahog ans may pansit pa. Parang may fiesta dito sa boarding house kapag nandito siya. Ang dami ng pagkain na niluluto niya. Yung mga noodles na nasa cupboard ko ay kinukuha niya, pinamimigay. Ayaw niyang kumakain ako ng ganun kasi hindi daw healthy. I brought your favorite langga, Yakult, masaya nitong sabi. Pinakita niya sa akin ang 2 packs ng Yakult bago niya nilagay sa ref. Thank you pero bakit ang dami na naman ng pinamili mo? They will deliver the rice later, langga, hindi niya naman pinansin ang tanong ko. He's always like that, he's avoiding me every time I talk about him buying the groceries. May bigas pa naman tayo, langga, diba? Kaya pa yon hanggang bukas ano? He asked without looking me, dahil busy ito kakalagay sa cupboard ng mga condiments na pinamili niya. And then yung ibang kulang bukas na lang natin bibilhin after nating magsimba. William Alexander I called him pero hindi siya lumingon. William Lagdameo, what did I tell you about buying groceries? I called him but he looked me like a kid having tantrums. Nakanguso ito saka nakakunot ang noo. He don't want me calling him Alexander, dahil daddy niya daw yon. But I'm always teasing him, since wala naman yung dad niya dito. William Alexander ang ganda kayang pakinggan, pang-aasar ko palalo sa kanya, ewan ko ba, naku-cutean talaga ako kapag nakikita kong nagpout yung naturally reddish lips niya. Langga, that's my dad, nagmamaktol nitong sabi. I told you don't call me the old man's name. Sumbong talaga kita kay daddy, makikita mo. He as if naman kilala ako ng daddy mo, sagot ko. He said his dad is not in the country. Kaya pala nung tinatanong ko siya, kung may naghahanap ba sa kanya ang sabi niya wala dahil mag-isa lang pala siya sa mansion nila. Paminsan-minsan lang din daw siya umuuwi doon dahil sa kondo niya siya madalas. He only talked to me about his dad,
but he never mentioned about his mom. Minsan curious ako tungkol sa mommy niya, but I chose to respect his privacy. Maybe he don't want this part of his life to be talked about. Sa tagal naming magkakakilala ni William, marami-rami na din yung alam ko tungkol sa kanya. Actually, William already graduated architecture. Nasa university lang ito dahil part ng apprentice nila before makatake siya ng board exam ng architecture. Parehas silang architecture graduate, yung lalaking kulay abo ang mga mata, sila ang in charge sa bagong construction ng administration, building, kaya sila palaging nasa campus, dahil ang pamilya ni Derek pala ang nakakuha ng kontrata. They are alumni of the university kaya labas-masok sila sa campus. Sa library din tumatambay si Derek dahil doon pala siya nagre-review. Yung kaibigan niyang may ahit sa kilay ay si Nathan, he's reviewing for his accountancy board exam. Yung isang nakamanban na nakikilangga din sa akin ay si Wilbert Guerrero, graduate na rin, nakikigulo lang daw. And the other one with hazel brown eyes is Samuel De La Cruz, yun na lang ata ang hindi pa tapos sa pag-aaral. Kaibigan din pala nila si kuyang janitor, si Jeffrey Montenegro. Hindi din daw nila alam kung anong trip nito. Kung ano-ano ang pinapasok na trabaho. Anong niluluto ng baby langga ko? He asked, hugging me from behind. Sineksik niya pa yung mukha niya sa leeg ko. Umahalik doon. I am preparing the food for delivery at saka hindi ko na malayang nakalpit na pala ito sa akin. Ang bango, he said, sniffing my neck. Yes, mabango talaga yang niluluto ko, ako pa ba? Pagmamalaki ko pa pero tumawa lang siya. Mas mabango ka pa dyan langga. Aniya saka muling sininghat at saka pinataka ng mumunting halik ang leeg ko. Don't change you cologne, okay? I like it better than any other perfume. It was a wrong move, nagwawala ang puso ko sa loob ng aking dibdib. Tila ito nagre-rebel, gustong lumabas sa katawan ko sa labis na kalabog nito. Napalunok pa ako ng ilang beses dahil pakiramdam ko nanunuyo ang aking lalamunan. Stop kissing my neck, pero hindi ko natapos dahil bigla niya itong sinipsip. Marahas akong lumunok, parang pati ata dila ko ay malunok ko na. Pakiramdaman ko nanlalambot ang tuhod ko nang maramdaman ko ang mainit niyang dila na sumisipsip sa leeg ko. Pero sa halip na itulak siya, lalo ko lang ginilid ang ulo ko at saka, binigyang laya ito sa kung ano man ang ginagawa niya. I closed my eyes, and feel the sensation he's giving me. It's new, it's the first time he did this to me. I tried to reach for his hair, but before I could fully do that, mabilis niya akong pinaharap sa kanya at saka sinakop ang mga labi ko. My heart almost jumped out of my ribcage. Kaagad akong napatingin sa mga mata niyang nakapikit habang magkadikit ang mga labi namin. Shock was understatement. This is my first time to be kissed by someone in the lips. Goodbye first kiss ko. Umawak siya sa likod ng leeg ko at saka marahang ginilid ang mukha niya para lalong sakupin ang aking mga labi. I thought the kiss was just smack, but he deepened it. Unti-unting gumalaw ang labi niya hanggang sa maramdaman kong pinasok niya ang dila sa loob ng bibig ko. Nahulog na ang talukap ng mga mata ko at saka binuka ang labi, para hayaan siyang mahalikan ako sa paraang gusto niya. I copied what he did to me, I opened my mouth to welcome him. I don't know if I'm doing it properly because I don't know how to kiss. It's my first kiss. And this kiss is supposed to be for my first boyfriend. But he is not my boyfriend, I guess. The taste of his minty and fresh breath started consuming my system. He inserted his tongue and started devouring the inside of my mouth, tasting and licking every inch of it. Para niya akong hinihigop at kakaiba ang sarap na hatid nito sa akin. I tried to mimic what he is doing, but he is too fast that I couldn't even catch up. He sucked my tongue, and pulled me closer to him. I feel hot, feeling ko umiinit ang buong katawan ko sa paraan ng paghahalikan namin, hanggang sa biglang lumayo ang mukha niya sa akin. I blushed and my mouth parted when he moved his face, at saka hinabol ko pa. I want to kiss him more pero bunitin niya ako. Nahihiya akong nag-iwas ng tingin sa kanya lalo na nang makita ko ang nanunuksong ngiti niya sa akin.
My baby, want more. He teased. Sinundot niya pa ang tagiliran ko pero agad kong iniwas ang tingin ko. I don't want to embarrass myself more in front of him, baka isipin niya pang uhaw ako sa halik niya. Uy, my baby langga wants more kiss. Come here, aniya pero mabilis kong tinampal ang kamay niya. I don't want to cry but I don't know. Suddenly my eyes swelled and I started crying. Feeling ko pinaglalaroan niya lang ako, alam niya naman na first kiss ko yun. Tapos parang baliwala lang sa kanya. Tinukso niya pa talaga ako as if he's making fun of me. I tried to control myself from crying pero sunod-sunod nang nahulog ang mga luha ko. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya, para hindi niya makita pero mabilis niya akong nahuli at saka pinaharap sa kanya. Why my baby langga is crying? He asked. Are you hurt? Did I kiss you bad? Chinek niya ang labi ko. Kung may sugat ba ito pero wala naman kaya muling bumalik, ang tingin niya sa mga mata ko and then he gave me that apologetic smile. Sorry, he said and kissed the tip of my nose. Lamabi ako at saka lalo lang naiyak. Why is he sorry? Dahil ba hindi ako marunong humulik, o nagsisisi siya dahil hinalikan niya ako? You know it's my first kiss right? Yet you are making fun of me. May hinanakit kong tanong sa kanya at saka lalo pang nahulog ang mga luha ko. Kung ikaw kaya ang pagtawanan ko matutuwa ka ba? Tumalikod ako sa kanya at saka mabilis na pinalis ang luha. I don't know what he was thinking but he was quiet. Instead of talking more I chose to be quiet as well. Ni-ready ko ang mga orders, nilagay sa mga paper bags para pagdating ng mga riders ready to pick up na. Hindi nga nagtagal nasa labas na sila. Madami ang orders ngayon habang tumatagal nakikilala na ang mga luto ko. Tinulungan niya akong dalhin sa labas, tahimik lang kaming dalawa hanggang sa natapos lahat. Pagbalik namin sa loob, nauna ako sa study table ko. Hinayaan ko siyang maiwan sa kusina pero hindi nagtagal lumapit din ito sa akin. Halos pabulong niyang tawag sa akin pero hindi ko siya pinansin. I pretended that I'm busy checking something on my phone, kahit wala naman. Nag-o-open lang ako ng message ng mga kaklase ko sa group chat namin. Pinasa ko din yung mga ibang nagme-message request sabay delete. May dami-dami na din pala ang nagpi-friend request sa akin. Tiningnan ko kung sino-sino. Yung iba namumukhaan ko sa university in-accept ko, yung ibang hindi ko kilala, hindi ko in-add. I know that he is watching my screen, wala akong pakialam. Hindi din naman ako nakikialam sa phone niya. I'm respecting his privacy, kahit pa palagi kong nakikitang tumatawag sa kanya yung si Miss Engineering. Sorry langga, he mumbled but I remained quiet. Patuloy lang ako sa pag-scroll sa phone ko. I can hear his heavy sighs pero deadma lang. Kasalanan niya dahil pinagtawanan niya ako. I know I'm not an expert in kissing, how would I be? It, my first time to kiss, damn him. Pinagmukha niya pang nabitin ako, yeah it's true but he doesn't need to rub it in my face. I didn't mean to offend you. I know that's your first kiss and I'm sorry if you think I'm making fun of you. Hinawakan niya ang braso ko pero pa-impal ko itong nilayo sa kanya, bago ako lumingon at saka tipid na ngumiti sa kanya. It's fine, William. I'm just too sensitive, pasensya na. Saka muli kong binalik ang tingin sa cellphone ko.